We are looking at it as a deliberate attempt to besmirch the credibility of the prosecution panel, but we will not be deterred. Tuloy po yung paglilitis. Labis na ipinagtataka ng House Prosecution Panel ang timing ng pagdinig ng Cayetano Block sa issue ng flood control project anomalies. Isa sa nabanggit na umunay nahatira ng maleta ng pera ng nagpapakilalang 18 ex-Marines, si Bicol Cerro Party List Representative Terry Ridon. Paniniwala ng kongresista, isa sa layunin nito ay bahira ng kredibilidad ng mga uusig kay Vice President Sara Duterte bago pa man ang nakatakdang impeachment trial. Pebrero nang pumutok ang issue kaugnay ng pagde-deliver ng mali-maletang pera umano ayon sa joint affidavit ng nagpakilalang ex-Marines ng mga dating empleyado ng nagbitiw sa pwestong kongresistang si Saldico. Pero sa pagdinig sa maanumalyang flood control projects ng gobyerno na pinangunahan ng mga senador na kaalyado ni Senator Alan Peter Cayetano ngayong araw, lumutang ang iba pang pangalan, kabilang na ang kay Representative Ridon. Tingin ko po yung pagdadawit ng po mga miyembro po ng prosecution panel, particularly those that were never mentioned in any affidavit. Kasama po yan dun sa objectives para sa akin po yung kredibilidad ng po mga miyembro po ng panel. Ganito rin ang paniniwala ni Manila 3rd District Representative Joel Chua na miyembro rin ng House Prosecution Panel. Si Congressman Chua ay sinasangkot din sa anomalya. Ayon pa sa kongresista, inconsistent ang mga aligasyon na kapaghain na siya ng cyber libel case laban sa 18 ex-Marines. Kitang-kita na yung pagsisinungaling sa kanila dahil dun sa unang affidavit na kanilang sinumite, according to them, binigyan daw ako ng maleta doon sa HOR. Pero ngayon, sinasabi naman nila, binigyan daw ako sa townhouse. So dito kitang-kita na yung pagsisinungaling nila, magkaibang venue na yung sinasabi nila. Bukod kay Representative Chua, naghain na rin ng libel, cyber libel at perjury complaint si mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, isa ring House Prosecution Panel member. Itinanggi rin itong tumanggap siya ng pera na nakalagay sa maleta, paper bag o anuman. Hindi rin anya nakapagtataka na nagkakabuhol-buhol ang kwento at paratang sa kanya dahil embento ang mga pinagsasabi na inulit sa isaanyang questionabling hearing sa Senado. Para naman kay House Impeachment Trial spokesperson at Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong, produkto ng pamumulitika ang listahan ng umano'y ex-Marines. Maging si lead public prosecutor, Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, may libel case ng isinampa kaugnay ng mga paratang na ito. Anya, malinaw na ang layunin lamang ng mga pahayag ay sirain ang kanyang kredibilidad. Tiniyak naman ng lead public prosecutor, patuloy ang mga paghahandang ginagawa ng 11-member House Prosecution Panel. Nakahanda na rin ang manifestation na kanilang isusumite sa Senate Impeachment Court kung saan nakasaad na hindi na sila magre-reply sa answer ng kampo ng Vice Presidente sa Articles of Impeachment. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.